First of all, thank you dahil, ikaw yung magiging first guest ko sa online podcast na gagawin ko. So Hi, paki-hide na lang po yung personal name ko because ayoko pong mhm, maybe manotice po nila yung sinishare ko po. yes. So unang-una 'no, paano ba nagsimula 'to? Paano ba kayo nagkakilala at paano mo nalaman na merong isang binibini pala na nagmamakaawa habang nililigawan ka ng boyfriend mo? Pero mag-start muna tayo sa kung paano kayo nagkilala. Okay po. Actually, I meet him since pandemic. Kasi po, Mhm, naging ka-fling niya po yung second cousin ko but I'm not interested that time. Hindi po ako interested hmm, sa kanya that time on pandemic. So, hindi ko siya as in kilala. hmm, Dalawang sa mabilisan po, hindi ko alam yung mga about personal life niya sa ganito ganyan. So nagkataon po last year, doon siya nag-message sa akin sa My Day. Pero nanonotice ko po siya sa Facebook ko. Nagbe-view po siya ng mga My Day ko, nagre-react po siya ng mga hmm, My Day ko. But hindi ko siya napapansin sa akin. Hindi ako willing pumasok pa that time. So, hindi ko talaga siya kakilala. Parang familiar lang sa hmm, FB, ganun, sa Facebook. yeah. Since familiar na rin naman sa akin siya, nakikita ko na rin yung FB niya sa My Day ko, nag-message siya sa My Day ko that time, nag-reply siya doon. Doon nag-start Mhm, yung hmm. conversation namin. Doon na nagsimula yung niligawan ka niya or ilang araw pa kayong dumaan sa talking stage na tinatawag natin? Hindi pa as in doon, as a friends lang that time. As Hmm, a friends lang, okey. parang wala lang, hindi pa ako ganon ka-interested sa kanya. So, paano humantong? Paano humantong na, nagsabi siya na niligawan ka niya? I mean, anong naramdaman mo that time? Nakaramdam ako that time kasi yung kapatid ko always niyang chine-check or hinihiram niya yung cellphone ko. So nakikita niya yung mini-message ako nung guy. So after that, mga Hmm, 3 weeks, masyado na kami nag-uusap. Masyado na siyang nag-chat sa akin. So nakikita ng kapatid ko. So binubuli niya ako, sabi niya na in love na daw ako. Interested yes, na daw ako dun sa lalaki, dun sa guy na yun. So, dun ako nag-curious. yes. Kasi, since wala naman po akong boyfriend, hindi pa po ako nakakapag-boyfriend since sa buhay ko. Wow, Nag-try ako that time. So, nakipag-communicate ako sa kanya doon, okey. So, siya yung first boyfriend mo, right? Yes po, first long term ko. Ilang taon na po sila? 26 po. Hmm, so okey. So, paano nangyari? So, nag-approach ba siya sa'yo? Nagsabi ba siya na, kung puwede manligaw? Like Yes po, nagsabi na po siya. And then, nung time na yon hmm, na-attach na po ako kasi na, na ano na ako sa kanya, parang may something na din. So, sinabi, hindi mo ba natanong sa kanya kung ano yung past niya, kung, ano po, hindi ba siya nagkukuwento sa'yo? before naman po, before siya as in nagsabi na manliligaw siya, nagkwento siya ng about Hmm, past niya, kaka-break lang daw niya, ganito. Pero para sa kanya daw, wala na daw yon. so gaano tumagal yung panliligaw sa'yo nung guy? I mean, ilang buwan ka niyang niligawan? Tingin mo ba mapagkakatiwalaan siya? Ano yung mga pinakita niya sa'yo? Mahigit 1 month niya akong naligawan that time. And then, 1 month. nafe-feel ko naman na I'm happy to him. So, sinagot ko po Yes, siya. And then, naging aware naman po sa akin yung past niya. So, hindi ko yeah. lang talaga maintindihan bakit ngayon lang ako nag-guilt. So, nung naging kayo na, hindi mo pa alam na merong gano'ng senaryo pala before na yung ex niya ay naghahabol sa kanya habang nililigawan ka, right? Tama po ba? Yung BF ko kasi, minsan kasi tinatanong ko rin siya minsan sa past RS niya. Mhm, So, bigla akong naisip itanong yung guy, yung babae.
So tinanong ko yung pangalan ng girl, anong FB niya, and then hindi ko alam ba't ko ginawa yun. Nag-message ako dun sa babae. Tinanong ko kung anong dahilan Oh, ng paghihiwalay nila, bakit ganito. Kasi yung BF ko daw ngayon ang nakipag-break, hindi yung babae. Sabi kasi ng BF ko, she cheat. Okay? oh, So, kahit daw, cheating. opo, nag-cheat daw yung girl. So, kahit daw po, uh, anong, hindi na daw po siya babalik that dun sa girl. So, na-curious ako. Gichat ko po yung girl. Tinanong ko Hmm. po yung anong side niya. So, makatugma naman po yung sabi niya, reason kung bakit sila naghiwalay. Oh, so nag-cheat talaga yung girl. Opo, nag-cheat siya kasi nga daw may kasama siya. Pero, ah, wala lang daw yun para sa kanya. Parang nag-uusap pa rin daw naman sila. Yung boy na yon, sabi niya, sa kanya, misunderstanding lang yon. Pero dun sa lalaki is cheating yon kasi bakit ka makikipag-usap sa another guy kung may BF ka? So consider sa kanya na cheating yon. Pero dun sa babae, misunderstanding lang daw yon kasi someone na nagpicture sa kanila, then sinend nila doon sa lalaki. So dun yung uh, reason kung bakit sila naghiwalay, ba hindi lang Ah, masyado clarification, hindi ano yun, ano tawag doon, magkaiba sila ng explanation, so pero yes, different same ng sides, no? nangyari. Hmm. Ano lang, nagtataka lang ako. Ano ba yan? Yung guy ba, yung photographer, or kasama nila sa picture yon tapos sinend lang nila sa messenger nung guy, yung picture, tama ba? Yes po, field trip kasi po nila that time. Hmm. So Ah, yung nag-send ng okay. picture, kaibigan siya nung lalaki, yung itong BF ko. So maraming negative sabi-sabi na nakarating doon sa BF ko. That's why na yun, naghiwalay po sila. So nahuli nung BF mo, Opo. yung ex niya through social media lang ba, right? Nag-uusap sila through social media nung guy? Hindi hindi po siya, hindi niya po na ano ba to? Sinent lang sa kanya and may nakakita po doon sa babae. So cheating. Kasi ibang usapan talaga sa akin pag cheating, kasi for me, cheating talaga hindi na talaga deserve ng second chance. And kung cheating man talaga yung tunay na dahilan kung bakit nakipaghiwalay yung BF mo dun sa ex niya. And for me, I would say na tama lang yun. Kasi cheating is a cheating pa rin, 'di ba? Kasi kahit na habulin ka pa nung past mo, kung ganun yung naging nangyari, na nagloko siya, niloko ka. Kahit sabihin na natin na mga maliliit na bagay sasabihin ng iba na wala namang ganun eh. Hindi naman talaga ganun yun. Hindi naman cheating yun. Ganun na naman yung nangyari. Pero cheating is a cheating pa rin. Micro man yan, maliliit na bagay, pero cheating pa rin yun, no? So naghabol, nakipaghiwalay itong BF mo dun sa ex niya. Opo. Then naghabol itong binibini natin dun sa ex niya. Opo, Ilang araw, okay, habang sila pa ba nung ex niya, nakilala ka na ba ng BF mo or wala wala pa? pa po, kuya. Hindi pa po kami, So, hindi pa siya hindi, wala pa kaming communicate that time. 2 weeks maybe, okay. break up sila, and yon, Tsaka, tsaka niya nakilala. opo, Then dun na nagkaroon yung tinatawag natin na talking stage, right? opo, kuya. Naniniwala ka ba sa 3-month rule? Yes. So explanation naman po ng BF ko, hindi siya ganun. Kasi iba-iba daw yung tao. Okay. Well, I respect naman kasi magkakaiba naman talaga yung perspective ng mga tao, no? Pero sa mundo ng relationship, meron tayong tinatawag na 3-month rule, no? Kung saan 3 buwan mo munang papalipasin bago ka maghanap ng iba o bago ka manligaw ng iba. Pero sa side naman ng BF mo is valid naman yung reason niya kung bakit siya nakipaghiwalay, dahil nga nag-cheat sa kanya yung girl. So, sa nakikita ko naman, no, wala naman akong nakikita dito na
nagkaroon ng micro-cheating sa pagitan ng BF mo at sa pagitan sa'yo. Like, 'di ba yung tinatawag ng iba na after ng hiwalayan, nagkaroon agad ng bago, which is hindi naman yung gano'n yung nangyari dahil 2 weeks after ng hiwalayan tsaka kayo nagkakilala. Yes. So, I guess wala namang problema do'n and, hindi ko siya maco-consider for me, na micro-cheating or cheating kasi valid naman yung reason nung BF mo kaya siya nakipaghiwalay. Sa loob ba ng isang buwan nung naging kayo na nung BF mo, naghahabol pa rin ba sa kanya yung ex? Lately ko lang nalaman, kuya, kasi since nanligaw siya October, and then last communication nila ng BF niya and nung ex niya is October 26. So, nasasaktan ako Ah, kasi nung time na nanliligaw siya, nagbebeg yung babae doon sa nanliligaw sa akin. So, I feel nasasaktan ako, kuya, kasi pakiramdam ko parang ako yung naging dahilan kung bakit hindi nila naayos yes. kung ano man yung meron sa kanila. Kasi No, no, no. para sa akin, normal lang naman ang magjowa na mag-away. So, masasabi Mhm. ko sa sarili ko, kung hindi siguro ako pumagitna or hindi ko siguro pinansin yung guy, siguro may chance pa silang magkabalikan. Kasi nga, parang yung naago ko yung attention ng lalaki. So, nasasaktan ako, ganun. May mga ano kasi tayo dito, so nakikita ko kasi valid naman talaga yung reason ng BF mo kaya siya nakipaghiwalay kasi nga cheating is a cheating, no? Pero ang naging problema lang kasi natin dito is pumasok agad sa relationship yung BF mo, no, sa maikling panahon. Just like you said na 2 weeks after ng hiwalayan, nagkakilala kayo at dumaan kayo sa talking stage. Wala naman ako nakikitang mali doon kasi iba-iba naman yung perspective ng mga tao pagdating sa 3-month rule natin kung saan 3 buwan muna bago tayo pumasok ulit sa bagong relasyon, no? Ito yung paniniwala kasi ng marami na yung 3-month rule kasi is pagbibigay ng respeto doon sa partner mo. So pareho kayong dadaan sa moving stage kung saan pareho talaga kayo magmo-move on. Pero as I said, magkakaiba tayo ng perspective. Kung cheating yung naging dahilan, then unforgivable talaga pag cheating. Kahit na maghabol pa sa yung isang tao, kung nagloko siya, nag-cheat siya ng unang beses, and kaya nga ng paniniwala ko na yung mga cheaters don't deserve a second chance. So, for me, wala naman ako nakikitang mali dito, and di mo kailangan mag-guilt kung bakit hindi sila nagkabalikan kasi unang-una, cheating yung naging dahilan kung bakit sila naghiwalay. At ang cheating, walang kapatawaran yan. No? Kasi iba yung epekto ng cheating, pwede kang like totally mentally maapektuhan ka kasi may mga cheating talaga na grabe, halos wawasakin yung buong puso mo. Naging way siguro ng BF mo na makipagkilala ulit ng bago, na subukan ulit, diba? Subukan ulit magmahal kahit na niloko siya o nag-cheat sa kanya yung ex niya. And I guess wala namang mali doon kaya hindi mo kailangan mag-guilt or hindi mo kailangan na sisihin yung sarili mo kung bakit hindi sila nagkabalikan dahil unang-una, cheating yung naging dahilan. Opo, kuya. Maging mapanatag ka na. Alisin mo na yung guilt sa sarili mo kasi unang-una, wala ka namang kasalanan kung bakit. Kasi hindi mo naman alam na nagbe-beg pala yung ex habang nililigawan ka niya o habang nasa dating stage kayo, no? Pangalawa, cheating yung naging dahilan kung bakit sila naghiwalay. Yes, hindi muna dumaan sa 3-month rule yung BF mo, like hindi niya muna hinayaan na mag-move on sila pareho ng ex niya, no? Ano man yung reason ng BF mo, cheating pa rin talaga yung naging dahilan kung bakit sila naghiwalay. And for me, napaka-big deal yung cheating na yon. Kasi pag cheating yung naging dahilan, kahit pag makaawa ka pa, never na kitang patatawarin. Yun ang mindset ko at yun yung philosophy ko sa buhay na pag cheating, walang kapatawaran talaga kahit mag-beg ka pa, kahit maghabol ka pa, never na talaga. So, ayun, kabigo, no? Salamat ulit and wag mo nang sisihin yung sarili mo, wag ka nang mag-guilt kasi wala kang kasalanan at pangalawa, cheating yung naging dahilan ng hiwalayan nila.
Okay po kuya, thank you so much po. So, bago tayo magtapos, good luck, 'no, sa relationship niyo ng BF mo, Yes. and hoping na sana siya na yung magiging the one at siya na yung makakasama mo hanggang pagtanda, and hoping na maging healthy yung pagsasama niyong dalawa. And kamusta naman yung ano niyo, bago tayo magtapos, kamusta naman yung relasyon niyong dalawa ngayon? From now kuya, running 9 months na po. Wow, wow, magwa 1 year na kayo. Yes po. Because ano Yes. naman siya Al hindi ko naman siya masisisi mm, kasi very assurance din po siya. So lahat ng wow. pinag-overthink ko about his past na nalilinaw naman po Hmm, niya kung bakit siya pumasok agad. And then hindi ko lang alam kung yes. totoo pero sabi niya daw dati pa daw niya akong crush sa social media. I don't know. Hmm. Ayaw kong i-assume pero thanks sabi ko. Well, ano man yung dahilan, 'no, past is past, nakaraan na yun. So, kalimutan niyo na kung ano yung nakaraan at mag-focus kayo sa present para maging healthy, 'no, going strong yung magiging takbo ng, kuwento ninyong dalawa, 'no. And yeah, we are hoping na sana, maging maganda yung istorya at maging healthy. Magbubukas kayo ng mga bagong kabanata, 'di ba? May mga bagong kabanata kayong bubuksan Yes po. at darating at darating kayo sa chapter ng buhay niyo na pagdadaanan niyo yung mga pinagdadaanan ng mga dumadaan sa relasyon, which is yung mga pag-aaway, 'no? May mga mapapagod sa inyo, may mga muntik ng susuko sa inyo, may mga magsasawa ng bahagya, pero importante yung dapat na pipiliin niyo yung isa't isa sa araw-araw.